patay si Lazarus. Dito sa 2 Corinthians 12 verse 2, ikunento ng Apostol Pablo yung kanyang karanasan. May alam akong isang lalaki na kay Kristo. Hindi ko alam kung ito ay sa katawan o wala sa katawan. Ang Diyos ang siyang nakakaalam. 14 na taon na ang nakalipas, ang lalaking ito ay inagaw pa itaas sa ikatlong langit. So, nandito yung karanasan ng Apostol Pablo kasi sasabihin niya eventually na siya yan. Siya ay nagkaroon ng vision dito, ng ikatlong langit. Tatlo yung langit, kasi yung langit na una ay kung saan ang mga ibon at eroplano, 'di ba, doon sila lumilipad, langit yung tawag natin diyan, 'di ba, sky. Pero yung isa pang langit kung saan nandoon yung mga buwan, mga between at iba pang mga bodies diyan, heavenly bodies, 'di ba? Yung tinatawag na space o outer space, 'di ba? Yun ay langit din or heavens ang tawag ng scriptures diyan. Ang pangatlo kung saan galing ang Panginoong Hesus, doon nakatira ang Diyos. 'Di ba? So siya ay, sabi niya, umakyat siya doon. Inagaw pa itaas sa langit. Siya ba talaga ay nakapunta sa langit? Siya ay inagaw pa itaas sa paraiso at nakarinig ng mga salitang hindi mabibigkas. Hindi ito ipahihintulot na sabihin sa tao. Okay, so siya ay umakyat doon, nakarinig ng mga salita, pero hindi siya pinayagang sabihin yung mga salitang ito. At sinabi niya ito after 14 years ng kanyang experience. Si Colton, 'di ba? At yung iba pa, mabilis. At tila baga walang nagsasabi sa kanila, sila lang yung nagdi-decide na sabihin o magkwento sila. Pero totoo bang nakaakyat si Apostol Pablo sa langit? Hindi. Hindi siya physically pumunta doon. Hindi naman siya namatay kasi ito ay vision. Ano mang nangyari doon, ano mang sinabi sa kanya, hindi siya pinahintulot na sabihin. Sa unang sulat niya sa Corinto, chapter 2, verse 9, datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tenga, na hindi pumasok sa puso ng tao. Ano mang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. So may mga inihanda yung Diyos at doon natin makikita sa Kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos at sa langit kung sakali. Kasi doon siya nakatira. Doon natin makikita ito. Pero sabi niya, wala itong kapareho dito sa lupa. Hindi pa ito nakita ng mata o nabalitaan, di ba? O pwedeng isipin o pangarapin ng tao. Lahat ng inihanda ng Diyos sa mga sumusunod at nagsisiibig sa kanyang sa Diyos. Pero ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang anumang bagay sa kalangitan, tinutulungan tayo ng Espiritu na ito ay maintindihan o malaman. At ito yung nangyari kay Apostol Pablo at ito nangyari sa mga propeta. Sila ay nagkakaroon ng vision, spiritual vision, dahil sa Holy Spirit na meron sila. Kaya kahit yung malalalim na mga bagay ng Diyos ay kanilang naiintindihan. Revelation 1 verse 10, ito yung experience ni John, the Apostle. Ako ay nasa Espiritu sa araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ng malakas na tinig na katulad ng tunog ng isang trompeta. Siya ay nasa Spirit kasi siya ay propeta. Chapter 4 verse 2, ako ay nasa Espiritu. So, ito yung experiences ng mga prophets and mga apostles. Nasa Spirit sila at nagkakaroon sila ng vision. Hindi ito pagpasok sa langit, katulad ng sinasabi ni Colton. Kasi hindi nga pwedeng pumasok sa langit ang sino mang tao. Diba? Walang papasok sa langit at wala pang pumupunta doon. Yun yung sinabi ng Panginoong Hesus. May tao na bang nakakita sa Diyos? Sa John 1 verse 18, walang nakakita sa Ama, ang bugtong na anak ang nagpahayag sa Kanya. Kaya nga nagkatawang tao ang bugtong na anak ng Diyos. Diba? Yung God the Son, ang Diyos anak, ay nagkatawang tao kasi tatlo ang persona ng pagka-Diyos. Ayon sa Scriptures. At ang isa sa kanila ay nagkatawang tao, naging physical. At yung hindi nakikitang Ama, yung hindi nakikitang Diyos, ay pinahayag ng bugtong na anak. Ganito yung itsura ng Panginoong Hesus sa maraming mga pictures ng religion, lalo na sa Catholic Church. Ito yun. Diba? So, ano ang itsurang nakita ni Colton? Sabi niya, hindi daw ganito yung itsura ng Panginoong Hesus na nakita ni Colton nung pumasok siya sa langit. Noong 2003, si Akian Kramarek ay nagkaroon ng mga vision tungkol kay Jesus. Nakita daw niya si Jesus at ipininta niya. At ngayon isa na siyang protege. Nagpipinta siya ng mga, ang tema ay makalangit, heavenly.
diba, ng mga angels, si Jesus, at ito daw yung Jesus na nakita niya. At nung nakita ito ni Colton, diba, sa Heaven is for Real, sabi niya kamukha siya ni Jesus na nakita niya. Pero ito ba talaga yung itsura ni Jesus? Diba? Ibig sabihin, mali yung sinasabi ng iba o karamihan na nagsasabi ng itsura ni Jesus. Pero muli, hindi lamang yung mabuting espiritu yung pwede magbigay ng vision. Kasi pwede rin magbigay ng vision yung kaaway na espiritu ng Diyos. Diba? At isang araw ay makikita natin kung ano talaga yung itsura ng Panginoong Yesus. Pero at the moment, diba, ireserba natin yung ating excitement, diba, hanggang sa araw na yun. Exodus 33 verse 18. Sinabi ni Moses, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo, sabi niya sa Diyos. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko, ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maawa ako sa gusto kong kaawaan. Ito yung sinasabi niya. Diba nung sinabi ni Moses, ipakita mo sa akin yung iyong glory, yung iyong hitsura. Sabi niya, ipapakita ko yung kabutihan ko, yung aking pangalan, malalaman mo, di ba? Yung aking habag, makikita mo, yung kaawaan ko, makikita mo. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakita sa mukha ko nang nabuhay. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato, malapit sa akin. Sabi niya, ipapakita ko sa iyo, hindi ko kayo ipapakita ang mukha ko, yung ugali ko, malalaman mo, di ba? Yung mabubuti kong gawain, malalaman mo, makikita mo. Pero, yung mukha ko hindi. Dahil walang nakakita sa mukha ko nang nabuhay, sabi ng Diyos na nakipag-usap kay Moses. Katulad siya ng kwento ng mga hari ng unang panahon, ng emperor, na hindi pwedeng makita ng pangkaraniwang mga tao kasi pag naglakad siya, kinakailangang magpatira pa ang lahat. Tila ba ganun yung kalagayan ng Diyos kung sakali. Pero hindi lamang dahil siya ay kamahalan, di ba may kamahalan, subalit mamamatay ka kapag makita mo siya ng personal. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha, sabi niya. Tumayo ka rito sa bato. Sa verse 22, at mangyari samantalang ang aking kalulatian ay dumadaan na aking lalagay ka sa isang bitak ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. At yun yung nangyari sa sumunod na verse, nung paraan na siya, nakita ni Moses yung likod ng Diyos pero hindi ang kanyang mukha. Pero siya ay nasa bato. At eventually ito ay symbolism tungkol sa yung bato na sumunod sa kanila kung saan sila umiinom ng tubig. At sabi sa 1 Corinthians 10, ang batong ito ay si Kristo, the rock of our salvation, the rock of ages, na sa pamamagitan niya makikita natin ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pangalan ng Diyos, di ba, ang kanyang kaawaan, ang kanyang kahabagan, at may intindihan natin ang Diyos sa pamamagitan ng anak na nagkatawang tao. Kung gusto natin makilala ang Panginoong Hesus, di ba, sa pamamagitan ng kwento niya sa Scriptures, sapat na yun. Dahil walang nakakita sa Ama, ang bugtong na anak ang nagpahayag sa Kanya. 2 Chronicles 18:18, sinabi ni Micaias, dapat dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan. O nakita pala ni Micaiah. Isaiah 6 verse 1, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan sa kanyang trono. Ezekiel 1 verse 1, ang langit ay nabuksan at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Diyos. Ito ay pangitain dahil sa Holy Spirit na nasa kanila, dahil sila ay mga propeta. Hindi sila umakyat sa langit, nakakita sila ng vision, parang panaginip. Sa Acts 7 verse 55-56, ito yung pinakamalapit kung sakali na nakakita ng Diyos sa vision. Si Stephen nung siya ay binabatong sa mamatay. Nakita niya ang kalalatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan. Nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. At ito ay vision bago siya mamatay. So, dahil puspos siya ng Espiritu Santo, yan ang pagsagot sa mga kontrobersya ng mga namatay at pumunta daw sa langit. Eternal destinies, mahalagang dapat pag-usapan, mahalagang dapat seryosohin. Paano ba makapasok sa pinakamagandang walang hanggan? Sa John 3 verse 3, at sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Napakaraming paksa, napakaraming pagtalakay ang ginawa ng Panginoong Hesus tungkol sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. At hindi lamang niya ito ibinalita, tiniyak niya kung paano ito makikita. Ipanganak na muli. Ito ang paraan. You must be born again, sabi ng Panginoong Hesus.
John 3 verse 5. At sinabi ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Ito ang tiyak na paraan kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi na tayo pwedeng maging bata pa, hindi na tayo pwedeng maging baby pa upang maging kandidato dito. Subalit lahat ay kandidato basta siya ay ipanganak na muli sa tubig at Espiritu. Ito ay nagpapatungkol sa bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo na sinabi din ng Panginoong Hesus na dapat mangyari sa bawat mananampalataya niya. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Maliban dito, wala nang ibang paraan. Wala nang ibang daan. Pumasok tayo sa daan ng Panginoong Hesus. So ito po ang pagtalakay na pinamagatang Eternal Destinies. Baka mayroon pa tayong part 2 nito. Bakit ang lahat, ligtas man o hindi, ay mabubuhay magpakailanman? Paano tayo pupasok? Anong paraan ang sinasabi ng Diyos o ng kasulatan ng pagpasok sa mabuting walang hanggan? Maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa hindi lamang tayo na-inform, kundi tayo ay mahikayat na sumunod sa mga kaparaanan kung paano ang ating mabuting walang hanggan ay matiyak. Tandaan, lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay pupunta sa kapahamakan, sa galit ng Diyos, subalit dahil sa kanyang biyaya at pag-ibig, kinakailangan nating sampalatayanan ng kanyang paraan upang tayo ay hindi lamang mabuhay muli, kundi mabuhay magpakailanman sa napakababuting walang hanggan. Gawin po natin yung dapat nating gawin, katulad ng sinasabi ng kanyang salita. Huwag po nating baliwalain dahil ang pagbaliwala dito ay pagbaliwala sa sarili nating kaligtasan. Magdin po natin siyang i-delay o ipagpabukas pa dahil ito ay napakahalaga. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Mag-ingat pa rin po tayo dahil sa COVID at magpatuloy na umasa sa Panginoon sa kanyang provision at salvation. God bless.